Gabi po muli sa bansa, araw po ng Biyernes para sa ating prayer meeting. Po, dumako lang tayo sa panalangin. Aming Diyos na nasa langit, muli, salamat po sa patuloy na biyaya ng buhay at lakas at pagkakataon makapagturo ng banal ng salita at hindi po ay magsama-samang manalangin, makinig ng salita nyo, umawit sa inyo. At patuloy po, ilisin niyo ang mga puso at isipan sa mga bagay na marinig. At hindi kalugod-lugod sa inyo, salamat sa dakilang kapatawaran at bagang nagulo na nilinis lamang ng aming Panginoon Jesus sa lahat ng aming Panginoon. Maraming po sa itanyo o maluwalati sa gabi ito hindi sa aming lives. Kaya medra po muli, isalamatan sa matamis na pangalan ng Jesus. Mahal po na tayo bago tayo mag-aral sa ita ng Panginoon.
Muli po ang Panginoon sa awitin yan. Sige po, tayo ay nag-aaral na po. Ang banal na salita ng Panginoon. Ngayon po, nagloloko-loko yung Bluetooth ng sound system. Po, let's continue, let's review, and let's continue this study, the worthiness of God and unworthiness of man. So, konti review, doon sa conclusion natin dito sa nakaraan lesson, pero meron pa tayong isang topic pa rin dito. Mayroong dalawang katotohanan tungkol sa halaga o value ng tao, ang ating likas na kawalang halaga dahil sa kasalanan. So, tayo po ay, kumbaga, unworthy dahil nga po sa ating pagkakasala. At ang dating dakilang halaga sa mata ng Diyos ay dahil sa kapag-ibig na binigay niya ng kanyang anak doon sa krus. Kailan tayo naging unworthy? Walang halaga ang tao. Dahil sa ating sariling kakayahan na hindi sapat o kulang dahil sa kasalanan, ang Biblia ay malinaw, tayo ay unworthy. We are all as an unclean thing. Sabi yan, at ang ating mga katuwiran ay basaan lang po sa mata ng Diyos. Wala pwedeng magyabang sa kanyang mga ginagawang kabutihan. Tayo po ay maruming bagay, no? Kahit ang pinakamabuting gawa natin ay hindi sapat para tapatan ng kabanalan at kadakilaan ng Diyos. Sabi yan ng Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Ang pagpapakumbaba ay nagsisimula sa pag-amin na wala tayong maipagmamalaki. Gaya nga na sinabi sa Centurion, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof. So, yung pong Centurion ay napaka-humble po para aminin niyang hindi siya karapat-dapat para puntahan ng Panginoon sa kanyang bahay at pagalingin yung kanyang alipin. Huwag tayong lumapit sa Diyos ng mayabang o pag-akalang utang na loob ng Diyos ay ligtas tayo o tulungan niya tayo. Ang tunay na karunungan ay ang pagkilala na kailangan natin ng awa, biyaya at kapatawaran ng Diyos. Kailan naman tayo nagiging valuable o worthy sa mata ng Panginoon? Nagiging worthy lamang ang tao sa pamamagitan ng tamang koneksyon o relasyon kay Lord Jesus Christ. No? So, sabi nga ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakapot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero tayo ay naging matuwid o pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang biyaya at dahil sa katubusan na nakikris Jesus. Ang pag-amin sa ating mga pagkakamali, ang pagbabago ng Diyos sa ating mga pusong marumi at masama at pananampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus, ang tanging daan para tayo ay mapatawad, maging matuwid sa mata ng Diyos. So, yung pag-amin na tayo makasalanan, di natin kayo ligtas sa ating sarili, at ang Diyos ay banal, dapat tayong parusahan, pero salamat ang Panginoon ay pagtiwala natin sa kanyang ginawa sa krus. Kaya sabi diyan, tayo ginawang matuwid dahil sa pagtitiwala sa kanya, meron tayong kapayapaan sa Diyos dahil sa ating Panginoon Kristo. At dahil din kay Jesus, sa kanyang ginawa sa krus, meron tayong ngayong access o freedom na lumapit sa pananampalataya, sa panalangin, dahil sa biyaya ni Kristo. Kung saan tayo ay pinatawad at naninindigan na tayo ay merong kabanalan dahil kay Jesus. Merong kagalakan sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. Dahil sa pagtubos sa banal na dugo ni Jesus, mahalaga ka ang bawat binili ng kanyang dugo, ng kanyang mahal na presyo halaga.
Binili ka sa halaga, kaya luwalhati mo Diyos sa iyong katawan. Mahalaga ngayon, ang buhay at katawan ng bawat tunay na tinubos ng Panginoon, niligtas niya. Nalalaman natin, hindi tayo tinubos ng nasisirang bagay, tulad ng pilak at ginto, o sa walang kabulong bagay na tinanggap natin sa ating tradisyon mula sa mga ninuno. So, hindi po nagliligtas. Nagbabayad na ating kasama ang ating mga ginto at pilak o mga bagay na nasira at walang kwentang bagay. Kundi sa mahalagang dugo lamang ni Kristo na tulad sa isang kordero, isang tupang, walang batik at walang kapintasan, tayo tinubos at binili at niligtas at nilinis. Ang halaga ng kaluluwa at buhay ng mga tao ay katumbas ng banal na buhay at dugo ni Jesus na nagsakripisyo at naghilap sa krus para sa tunay na kapatawaran, paglilinis ng ating kasalanan, katubusan, kabayaran, at kaligtasan ng bawat kaluluwa sa impyerno tungo sa langit dahil lamang sa ating Panginoong Kristo. So malinaw po yan, no? Naging mahalaga tayo dahil kay Kristo, dahil sa ginawa niya sa krus. At ang bawat taong lumapit sa Kanya ay meron ngayong kahalagahan sa mata ng Diyos. Dahil sa biyaya ng kaligtasan ni Jesus, ang paglakad ng matapat at matuwid ng mga tunay na tagasunod o tunay na mga niligtas niya ay nagiging worthy sa paningin ng Diyos. So mahalaga ang pananampalataya mo, naligtas ka sa biyaya at naglingkod ka sa biyaya. So mahalaga ngayon ang gagawin mo sa Panginoon, no? Mahalaga ka dahil sa ginawa ni Kristo, kaya mahalaga ngayon ang gagawin mo sa mata ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, lumakad ka ng may karapat-dapat, no? Sa harapan ng Panginoon, sa lahat ng bagay, na may kaluguran, maging mabuhay sa lahat ng paggawa mabuti. Sabi dyan sa verse 1, Ephesians 4:1, ako nga na alipin ng Panginoon o bilanggo ng Panginoon, nakikiusap sa inyo, lumakad kayo ng may kabuluhan, karapat-dapat sa panawagan na kayo tinawag. So, dito pinapalagan ni Paul ang kanyang relasyon, ang kaligtasan tinanggap niya sa Panginoon na lumakad ng may kabuluhan. Sabi pa niya, 59, ako ang huli sa mga apostol na iniligtas at hindi karapat-dapat na tawagin apostol dahil inusi ko ang Iglesia ng Diyos. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ako ay naging apostol, sabi niya. Naging apostol siya, naligtas siya sa biyaya ni Kristo at ang biyaya ito na binigay sa Kanya ay hindi na sayang, hindi na walang kabuluhan. At dahil doon, naglingkod pa siya ng higit pa, no? Nagpagal siya ng sagana, mas marami siyang ginawa sa mga apostol, kahit siya ay huling niligtas. Gayun po, wala siya pwedeng pagyabang. Dahil sabi niya, hindi ito dahil sa aking sariling galing, talino, accomplishment, kundi ang biyaya ng Diyos na tinanggap niya na meron siya dahil kay Kristo. Kaya siya nakapaglingkod ng may kabuluhan. Sabi nga niya, 22:20, ako ay napako kasama ni Kristo, Galatians 20. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabuhay sa akin. At ang buhay na kinabuhay ko sa laman, nabubuhay ako sa pananampalataya ng anak ng Diyos na nagmahal sa akin at ibinigay niya ang buhay niya sa akin. Sabi pa niya 1 Timothy 1:12, anong buhay ng isang niligtas? Nang tuwing nakakilala kay Kristo, sabi niya, kaya pasalamatan ko si Kristo na aking Panginoon, binigyan niya ako ng kakayahan, ibinilang niya akong tapat, the Lord expecting him to be faithful, nilagay siya sa gawain ng Diyos, na kahit hindi sa karapat-dapat, sa ay lapastangan, sa ay taga-usi, no? Dati ng buhay niya, sinaktan niya ang church, ang mga lagad ng Panginoon, pinapatay niya si Stephen, pero tumanggap siya ng awa, sapagkat ginawa niya ito ng may kamangbangan, at walang pananampalataya. Kaya ngunit ang biyaya ang muli ng Panginoon ay lubhang sagana, no? Talagang unlimited and abundant at marami, no? Makita natin yan, exceeding, walang limitasyon, no? Yung kanyang biyaya
dahil sa banal na kaligtasan ni Kristo na binigay sa krus. Lalo na naman nagtiwala at tumanggap ng pag-ibig na kay Kristo. Ito nga ay matapat na kasabihan, sabi yung pastor ko. At ito ang karapat dapat tanggapin ng tao. Ano yun? Na si Jesus, Kristo Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas sa makasalanan at siya ang pinaka-masama. So nakita niya biyaya at kapatawaran, kaya mahalaga siya ngayon dahil kay Kristo. Dati hindi siya mahalaga, no? Makasalanan siya, pero dahil kay Kristo, nakita niya siya pala ay pinahalagan at pinatawad at tinawag sa paglilingkod. Kaya sabi niya, bawat tumatakbo sa karera ay tumatanggap ng katimpala. Kaya sabi niya, tumakbo ka. Mahalaga mo ang paglilingkod sa pahal, ang pagtakbo, o pag tumanggap ka ng katimpala. Ang bawat tumatakbo ay nagpapakahusay at nag-iingat sa lahat ng bagay, may disiplina siya, ibig sabihin, ginagawa niya ito ang mga manlalaro sa lupa upang tumanggap ng corona na nasisira. Pero sabi ng Pastor Paul, mas higit ang corona na naghihintay sa Panginoon sa langit. Incorruptible, hindi bubulok. Meron siyang bonus, may gantimpala kapag naglingkod ka ng maayos at matapat sa Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 9:26, kaya siya nga ay tumatakbo, no? Na may focus, may katiyakan, walang duda. Meron siyang pinaglalaban, at hindi lang siya lumalaban na parang suntok sa hangin. Sabihin, hindi siya nagsasayang ng lakas, ng oras, ng pagkakataon. No? Makita natin yan, tulad sa isang boxer, may pinaghahandaan siya. No? Meron siyang tunay na labang pinaglalaban. Sabi niya, iningatan niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, at ito'y pinagpapasakop niya sa Panginoon, bring it into subjection, pagpapasakop sa Panginoon, at pagiging disiplinado, pagiging ng buhay. Sabi niya, maliban na lang ay siya ay pag nangaral siya, sabi niya, siya ay mabaliwala ang kanyang paglingkod. Siya ay maitamoy, siya ay mawalang kwenta sapagkat iningatan niya ang buhay niya, testimony niya bilang lingkod ng Diyos. So you can see a life of holiness because alam niya kung sino yung nagdikta sa kanya at mahalaga ang buhay niya ngayon sa Panginoon. Kaya sabi niya, chapter 4 verse 1 ng 2 Timothy, sabi niya Pastor Paul, inahamon niya si Pastor Timothy sa harapan ng Diyos at ng Panginoon Kristo sapagkat si Jesus ay hahatulan ang mga buhay at ang mga namatay sa kanyang muling pagbabalik at sa kanyang kaharian. So makita natin dyan, no? Sa pagbabalik ng Panginoon, siya po ang ating judge ng mga ligtas at ng mga hindi ligtas. No? Siya ang bibigyan ng reward sa langit at siya naman ang magbibigay ng kaparusahan sa mga nag-reject sa kanya. Kaya sabi niya in verse 6, natulad ng isang bilanggo at malapit na mamatay sa hugutan ng ulo. Ito po yung sitwasyon na pastor po dyan. Ready na ako ihandog. Parang isang papataying tupa o baka sa altar. Ibig sabihin, ready na po siya na nag-sacrifice, naglingkod sa Panginoon. Papugutan sa ulo dyan, hinuli niya po siya dyan, nakabilanggo po siya dyan, at anytime pwede po siyang patayin dahil sa kanyang panumpatay kay Kristo. Ang oras ng aking paglisan ay malapit na. Pero sabi niya sa kanyang pagharap sa nalalapit ng kamatayan, sabi niya, ang kanyang buhay ay nakipaglaban ng isang mabuting laban. Ibig sabihin, maganda ang ginawa niya sa lupa. Dahil sa biyaya na pa. Tinapos niya ang kanyang karera, tinapos niya ang kanyang paglilingkod. Hindi siya umatras, hindi siya tumalikod, hindi siya tumigil, hindi siya napagod. Iningatan niya ang kanyang pananampalataya at tinanggap sa Panginoon. Naging matapat siya hanggang sa uli. So, Pastor Paul was a fighter, a finisher, and faithful unto them for his worship and the service unto the Lord. Why? Because sabi niya in verse 8, meron daw po corona na naghihintay, corona ng katuwiran, na ang Panginoon, ang matuwid na judge, ay pagharap niya sa langit, ibibigay daw sa kanya. Hindi lang sa kanya yun, sabi niya, pati sa lahat ng nagmamahal sa kanyang muling pagbabalik o paglitaw.
Ang halaga ng isang bagay ay nakadepende sa kung magkano ang handang ibayad ng bumibili rito. Mapapansin natin, di ba? Ang presyo ng damit o anumang bagay, di ba? Singsing, relo, sasakyan. Nakadepende ang presyo nito, di ba? Ang halaga ng isang bagay nakadepende kung magkano ang handang ibayad ng bumibili rito. Lalo na kung may bidding. So, makita rin dyan, hindi lang mahalaga yung bibilin, ang tanong magkano yung bibilin. Yung price tag. Di ba? Makita rin yung mga price tag sa mga damit, di ba? May mga tag. Magkano. Di ba? What is a lesson here about the value of man and the value of Christ's salvation, His sacrifice on the cross? Ibinayad ng Diyos ang kanyang anak. Ganon kakahalaga sa kanya. Kaya mahalaga ngayon ang paglilingkod mo sa Panginoon kung tunay ka ligtas. Ano mo makita din dito? Ang Diyos, God did not love us because we were valuable. We are valuable because God loved us. Hindi ho, ibig sabihin, hindi tayo minahal ng Diyos dahil tayo ay mahalaga. Kaya tayo ay naging mahalaga sa mata ng Diyos dahil minahal niya tayo ng kanyang ama at ng kanyang anak doon sa krus. So, ulitin ko, hindi tayo minahal ng Diyos, no? Dahil mahalaga tayo. Tandaan nyo, makasaan po tayo. Ang lahat ay rebelde, ang lahat ay nag-reject kay Kristo. Di ba? Lahat ay patungo sa impyerno. Pero dahil nga po, minahal tayo ng Panginoon, no? At yung pagmamahal niya ay katumbas ng paghirap ni Kristo sa krus, kaya tayo ay naging mahalaga, tayo ay naging valuable, nagkaroon tayo ng halaga, ng presyo, dahil doon sa binigay ni Kristo sa krus. Ano yun? Yung pag-ibig niyang banal, pag-ibig niyang may sakripisyo. Your worth is not found in the opinion of people, but in the presence of the King. Ano po sabi niyan? Ang iyong halaga ay wala sa opinion ng tao. Sa mata ng tao sa mundong ito, yung tao mayaman, yung tao matalino, parang sila daw ang importante. Yung mga scientists, yung mga hari, yung mga reyna, di ba? Yung mga taong kumakain sa mamahaling restaurant, mamahaling hotel, mamahaling bahay, di ba? Sa mata ng mundo, yan ang halaga ng tao. Yung pinag-aralan mo, yung talino mo, yung yaman mo. Kaya yung mga taong di ba? Mahirap, nakakulong, mga taong grasa, ulubing, parang tingin nila walang kwenta yan. Di ba? Walang halaga yan. Mababa. Pero tanda natin, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, kahit tayong makasalanan, binigay niya ang buhay niya sa atin. So, you can see here, mahalaga ka dahil sa ginawa niya sa krus. So, ang katumbas ng halaga mo ay dahil sa kaligtasan na binigay ni Kristo sa krus. Yung pag-ibig niya ba? At kung ikaw ay pinatawad, iligtas sa pa. Ang pangako niya ay buhay na walang hanggan. So, imagine mo kung papasok ka sa langit isang araw, balang araw, o kahit dito sa lupa pa lang, you can see the presence of the Lord. You can experience the guidance of the Lord. His grace, His guidance, His goodness. Why? Hindi ka pa makasaan pa na tayo, patungo sa iyo, mahalaga na tayo. Lalo na kung ikaw po ay makita natin yan, tumanggap ng kaligtasan ng Kristo. Di ba? So, ang value natin, ang pinahalaga ng Diyos sa ating kaluluwa natin. Yung ating kasama, walang kwenta yan. Pag-ima kasama. Pero, ang pinahalaga niya, yung ating kaluluwa. At ang katumbas ng kaluluwa at kasama natin, yung banal na kaligtasan ng Kristo. So, mahalaga ang presence ng Panginoon sa buhay natin. Not just here on earth, but also in heaven. Katulad ni sabi, Noah walk with God. Enoch walk with God. Imagine mo, kung ikaw ay tatabi kay Pacquiao, kay Presidente Marcos, di ba? Si yung manipaw picture, di ba? Proud na proud. Dapat mas proud tayo na tayo ay anak. Di ba? We are child of a king. Tayo anak ng kataas-taasang Diyos ng langit at lupa. To be worthy of the kingdom is not to be perfect.
but to be surrendered to the one who is perfect, Jesus our King of Kings. Diba? Ano po sinasabi dito? Diba? Ang pagiging karapat-dapat sa kaharian ay hindi pagiging perfecto. Walang perfecto sa tao. Lahat tayo makasalanan. Diba? Walang karapat-dapat pumasok sa kaharian Diyos sa langit. Pero, paano tayo makakapasok doon? Pagpapasakop sa isang perfecto, si Jesus ang hari ng mga hari. Namatay siya para sa ating kasalanan, sa ating kaligtasan. So napakalaga nito, yung ating pagtitiwala, yung ating pagpapasako, yung ating pagsusuko ng buong ating puso, pagkatao. Napakalaga po niya. Di ba? So, yun yung gagawin pagbabago ng Diyos sa atin. Babagoyin niya ating puso, isip. So, it talks about surrendering our heart, mind, everything. Katulad ni Paul, di ba? Sabi niya, ni Apostle Paul, nung makaintindihan niya, sabi niya, so, bakit mo inuusik? Sabi niya ni Saul, sabi ng Panginoon, di ba, tanong sa kanya, yung pamarami pa sa atin sa papatay, in the book of Acts. Ano sabi ni Saul? Lord, sino ka po ba? Sumagot tayo pa, sabi niya, ako ang Panginoon ng mga inuusik mo, pinapapatay mo, sistik ko. O, ano sagot ni Saul? Nanginginig siya sa takot, di ba? Lord, what will thou have me to do? Ano po ang gusto mong gawin ko? So, it talks about decision. It talks about choice. It talks about surrender. It talks about change of mind, repentance. It talks about change of heart. Evil heart, naging tama puso. Mula sa tagapatay na Kristyano, ngayon ay siya ay siya ay naging misyonero ng Panginoon. Mula sa nagre-reject kay Kristo, ngayon siya ay, alipin na ni Kristo. Di ba? Dati alipin siya ng kasamaan niya, kasalanan niya, ng Diablo. So, why? Because he surrendered his heart to the Lord. Kumbaga, kesa patay siya pa, naawa pa, ligtas siya, di ba? O no, so, naintindihan mo na ba? Ako'y paninusin mo. Yes, Lord. Ano po ba gusto mong gawin mo? So, it is a choice, it is a decision to surrender his heart, his life. At kita kayo natin yung bagong soul na naging Paul, misyonaryo, ng mga ngaral, di ba? Alipin ni Kristo, bilanggo ni Kristo, nag-suffer, di ba? Sapagkat sabi niya, walang kwenta yung sa akin ito sapagkat minahal ako ng Panginoon. Niligtas ako ng Kaya karapat dapat lang siyang purihin ko at paglingkuran. At hindi siya karapat dapat maligtas, pero sabi niya, siya pinakamasama, pero dahil sa biyaya ni Kristo, siya ay naglilingkod. Para maging worthy sa mata ng Panginoon sa araw-araw. So, dahil kay Kristo, tayo naging mahalaga. So, ano bang ibig sabihin ng paglilingkod sa Panginoon? Kung mahalaga na tayo ngayon, dahil kay Kristo, yung relasyon mo kay Kristo, ano pa ang ibig sabihin ng lumagad ka ng may kabuluhan sa mata ng Panginoon araw-araw? Ano ba yung sabihin? Number 1, maniwala ka sa tinapos na gawain ni Kristo sa krus. Siya ang nagbibigay ng iyong value. Yung value na binigay ng Panginoon sa'yo, hindi nagbabago. Value ng ginto, pila, di ba? Yung gasolina, pabago-bago presyo. Di ba? Sa batang ito, ang mahalaga, yung tao matalino, mayaman, makapangyarihan. Pero sabi ko salamat, pagdating sa kaligtasan ni Kristo, for God so loved the world. Equal. Ang mahal na pa, hindi lang yung taong mayaman, hindi lang yung taong mahirap, kundi equal. Ang kaligtasan para sa for God so loved the world. Ang taong aamin niya siya'y makasalanan, mahirap man siya, o mayaman man siya, matalino man siya, o mangmang, ang kaligtasan para sa lahat. So, ang taong naniwala sa tinapos na gawain ni Cristo sa krus ay yon ang iyong value. Siya ang nagbigay ng value natin. Di ba? Ang Panginoon. Yung pagtitiwala mo sa Kanya ay napakahalaga para ikaw ay makatanggap ng biyaya na sagana at makatanggap ng kaligtasan. So, kaya mahalaga ka. Pagtiwalaan mo, kasi ang Diablo dyan babanat eh. Lalo pa, hindi mo tayo hanggang din sa lupa, lalaban ka sa nan, di ba? Meron pa rin tayo kainan. So, remember, ang ginawa ni Kristo perfect, tayo ay hindi perfect. Ang perfect yung ginawa niya sa krus. Pagtiwalaan mo yan, yan ang perfection mo. Yan ang kapatawaran mo, yan ang kaligtasan. Number 2,
Kung ikaw'y niligtas at tinanggap mo ang Panginoon, mamuhay ng may banal na takot sa Diyos. Dito nakikita ang iyong worthiness bilang lingkod o alipin na tinubos ng precious at dugong banal ni Christ. Kung naintindihan mo, si Kristo ay banal, mahalaga ang dugo niya binigay sa krus, bilang pantubos, bilang pambayad sa iyo, ikaw ngayon ay naligtas, at ikaw ngayon ay alipin niya, lingkod o alipin na tinubos, binili. Parang katulad ng mga alipin binibili tulad ni Joseph, di ba sa Old Testament? Binenta siya, binili siya. So, tayo ngayon ay pag-aari ng Diyos, wala tayong dapat ipag-iba, tayo pag-aari ng Diyos, tinubos tayo, pero ang ating pag-ialipin, alipin naman tayo ng Diyos, hindi na alipin na kasalan ni Satanas. So, dito natin makita na mahalaga ngayon ang mabuhay na may banal na takot sa Diyos. Next, number 3, maglingkod ng walang pag-aalinlangan. Ano po yun? Maglingkod ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang iyong pagpapagal ay hindi walang kwenta sa Panginoon. Ano po sabihin sa maglingkod ng walang pag-aalinlangan? No? Paglilingkod mo hindi sayang. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, ang context po niyan, buong chapter po ito tungkol sa resurrection. Sabi diyan, mga minamahal kong kapatid, sabi yan, kayo ay huwag matina, kayo ay maging matatag, matibay, huwag matinag, huwag makilos, huwag mabuhay, huwag mahina. Laging sumasagana sa paglilingkod sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Kung may ginawa ka na noon, ngayon, at bukas, habang buhay ka pa, dapat nagle-level up yung pagmamahal mo, yung paglilingkod mo, yung pagsunod mo, yung kasipagan mo. Dapat hindi mag-level up yung kasalanan, yung katamaran, yung mga kakulangan. Dapat ang mag-level up yung ating maturity, yung ating love, yung ating service sa Panginoon. Bakit? Sapagkat nalalaman natin hindi sayang ang pagpapagal na ginagawa mo dahil sa Panginoon. No? Dahil sa Panginoon, hindi para sa Panginoon. No? In the Lord. We are in the Lord. We are not outside the Lord's will. Diba? Pag sabi in the Lord kasi, it talks about your relationship in the Lord. Relationship in Christ. Kailan tayo nagkaroon ng relasyon? Kaya hindi religion, relasyon. Ang relasyon natin ay tayo po ay nag-ialipin niya, tinubos niya. Pinatawad niya. So, kung pinatawad ka, ang pagpapagal ay hindi sayang. Kaya sabi dito, kaya nga mga minamahal kapatid, kayo'y magpakatibay, huwag makilos, na laging sumasagan sa gawain pa, yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal sa Panginoon hindi walang kabulan o hindi sayang. Isang kilalang talata ng pagpapalakas ng loob ni Apostol Pablo ito. Dumating ito, conclusion niya 15:58 ito. Di ba? Therefore, my beloved brethren, di ba? Sabi niya, kaya nga aking mga kapatid. Conclusion, di ba? Summary. After understanding that the Lord is resurrected, namatay siya, nalibing, nabuhay. Ibig sabihin, victorious na. May victory tayo dahil sa may biyaya tayo dahil sa ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay muli. Sabi niyan, yan ang gospel. Kamatayan, pagkalibigan, pagkabuhay. Ito isang kilalang talata ng pagpapalakas sa loob o encouragement. Dumating ito pagkatapos ng mahabang paliwanag ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ay pananawagan sa katatagan. Kayo'y magpakatibay, huwag makilos. Steadfast, unmovable. Huwag kayo magpakatibay, huwag makilos, huwag mabuhay, huwag mahina. No? May huwag konting problema lang, wala na. Di ba? Hindi po yung ganun tinutukoy po. Hindi kayo niya mamanpanataya na manatiling matatag sa pananampalataya, kahit anong, lalo no, may persecution, pinapatay siya, binubugbog siya, kinukulong. Kahit ganun nangyari, sabi yung Pastor Paul, huwag kayong magpabago-bago o sumuko kahit may pagsubok, tukso o pagkapagod. Aktibo sa paglilingkod. Laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. So, nung makita natin yan, ibig sabihin active. Hindi absent. Ha? Hindi absinero. No? Laging active. Proactive. Diba? Hindi lang reactive. Yung reactive kasi,
pagkikilos ka lang pag may problema, no? Pero pag sinabing proactive, wala pa yung problema, gumagawa ka ng hakbang. Ha? Wala pa yung danger, gumagawa ka na agad. Kung wala pa yung bagyo, wala pa yung lido, naghahanda ka na. So, dapat proactive tayo. Sa gawain ng dapat tayo ay laging gumagalaw, kumikilos. Ano pa ba yung magagawa? Ano pa ba yung pwede nating gawin na gusto ng Panginoon, no? Ano ba yan? Sa mission ba yan? Sa gawain? Sa building? Sa anumang project? O pag-aakay kalwa? Pagbibisita? Panalangin? Lagi sana tayo nagle-level up ang ating pag-ibig, paglilingkod. Hindi lang dapat matatag, kundi aktibo. Aktibo rin. Ang pananampalataya na tunay sa pinapakita sa gawa. Sabi ni James, faith without works is dead. Ang tunay na ligtas dapat nakikita sa buhay, sa gawa. Lalo na may mga taong nakatingin sa paligid natin. Tinitingnan, totoo ba tayo o nagpapanggap lang? Ano kaibahan ng baptist sa Katoliko o sa ibang reliyon? Yeah? So, anong buhay ang pinapakita natin? Paglilingkod, ang pananampalataya pinapakita sa gawa. Paglilingkod, pagtulong, pagpapalagat ng Ebanghelyo, pagsuporta sa misyon, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa Facebook mo, gamitin mo, Messenger, di ba? At sa gawain ng church, lalo sa pag-aking kalwa. Katiyakan na may halaga ang pagod mo, hindi sayang. Hindi ho sayang, di ba? Sa lupa, bagamat may retirement benefit, pero minsan, pagka ikaw ay napag-initan, mali ang ginawa mo, tanggal ka agad. May limit ang trabaho, 6 months. Di ba? Meron mga retirement benefit parang minsan kulang, no? So, minsan kulang. Ibig sabihin, hindi lahat na ibibigay yung tama. Pero sa Panginoon, ang halaga mo, mahalaga ka ngayon dahil kay Kristo at mahalaga ang gagawin mo kasi may bibigay pa siyang bonus sa reward. Una, naglilingkod tayo dahil kay Kristo. Hindi tayo naglilingkod para sa reward. Papasok tayo sa langit dahil kay Kristo, dahil sa biyaya. Naglilingkod tayo pa rin dahil sa biyaya, pasasalamat mo sa kabutihan ng Panginoon. Pero kayo po man ng Panginoon, mahalaga ang paglilingkod mo sapagkat gusto kanyang bigyan ng gantimpala. Gusto niyang ipakita mo talaga ang pagmamahal mo, ang katapatan mo, mahalaga. Yung relasyon mo. Paano mo pinapalagan tulad ng relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo? Yun hindi yung relasyon mo sa Panginoon Jesus. Katiyakan na may halaga ang pagod mo. Yamang nalalaman ninyo ng inyong pagpapagal sa Panginoon, hindi walang kabuluhan, walang kwenta o sayang. Hindi sayang. Lahat ng ginawa o paglilingkod mo para sa Panginoon may walang hanggang halaga. Ibig sabihin, hindi sa walang halaga, kundi ito ay may kabuluhan, hindi lang sa lupa, may halaga yan sa langit. Makikita mo yung reward. Kung ikaw'y naglingkod, alam na pa o hindi. Ano ang motibo mo? No? Yung magkano halagang binigay mo, gano'ng karaming oras, gano'ng karaming effort, hirap, sakripisyo, tama mong motibo mo, walang pride, with humility, with honesty, honoring the Lord, di ba? So, hindi masasayang sa muling pagkabuhay. Makikita mo yung bunga niyan pagharap natin sa Panginoon. Dahil tiyak ang muling pagkabuhay, sulit ang pagtitiis at paglilingkod natin ngayon kay Lord Jesus Christ. Hindi ito sayang. What you can see about the humility of man, no? The word versus grace. Okay, ito, tuloy na lang po natin. Ito po yung topic na natin. So, makita natin dyan, next week ay makita pa natin mga ilang topic. So, you can see here, yung tatlong bagay na makita natin, mahalaga po ang ating paglilingkod dahil sa makita natin yan, no? May katiyakan ng halaga ng pagod mo. Makita natin yan, aktibo sa paglilingkod. Okay, ano pa? Paano sa katatagan? At higit sa sabi niya, no? Yun nga, tayo po ay maglingkod na walang pag-alinlangan. Mabuhay na may banal na takot sa Diyos. Water please. Magdiwala sa tinapos sa gawa ni Christ sa krus. Sige po, tayo manalangin. Salamat po muli, Panginoon, sa salita mo. Tulungan niyo pali. Makita namin yung halaga ng buhay na pinatawad mo, nilinis mo, minahal mo kahit hindi karapat dapat. Salamat, Panginoon Jesus.
Wala kaming dapat ipag-iba. Wala kami ang king kabahalan. Hindi kami perfecto, marumi. Makasalanan, katulad niya sabi niya po sa Pablo. Siya raw ang pinakamasama sa lahat. Ngunit dahil sa biyaya, sa dakilang biyaya at banal na pagmamahal mo na binigay ng inyong ama at ng inyong anak doon sa krus. Ang halaga pala namin ay katumbas na sakripisyo mo, Panginoon, sa krus. Sa katumbas ang pagmamahal. Minahal mo kami, niligtas mo kami hindi dahil kami mahalaga o karapat dapat iligtas. Kundi kami ay pawang makasalanan na dapat parusahan sa impyerno. Pero ngayon dahil kay Kristo, tinubos, pinatawad, at may pangako ng buhay na walang galing. May pangako pa ng katimpala kung kami maglilingkod ng tapat. Ang paglilingkod namin ay bunga ng pasasalamat, bunga ng utang na loob, bunga ng pag-ibig mo sa amin. Ang dapat lang namin isukli ay pagmamahal sa inyo. Ang dapat lang namin isukli ay maging matapat sa inyo, maging masunuri, maging mapagkumbaba, at maging masigasig, maging matapat hanggang sa huling na ng buwan. Bawat pagpapala, bawat biyaya, bawat paglilingkod namin sa lupa na tinanggap namin sa inyo ay mahalaga. Tulungan niyo kami, Panginoon, matagpuan niyo kami naglilingkod ng tapat, gumagawa ng may kabanalan, gumagawa ng may kaayusan, may katapatan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy po, lalo na mga kaluwang nasa paligid namin, pahalaga namin. Mga kaluwang mapapahamak, mga kaluwang ng aming mahal sa buhay, kaibigan, kaklase, kapitbahay. Tulungan niyo kami na huwag mapagod, huwag tumigil, kami mag-level up ang aming paglilingkod, maging matatag, ano man mangyaring problema, sapagkat hindi pala sayang ang lahat ng aming gagawin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maraming pandaraya ang diablo, maraming pagsubok, maraming problema, maraming mga bagay na magdi-distract ng paglilingkod ng mga anak niyo. Tulungan niyo po sila ay mag-level up na umati ng prayer meeting. Na sila po ay maging matapat ng Sunday. Huwag na nila ipagpalit sa mga bagay na trabaho, comfort zone, mga aircon, mga libangan, mga pasyalan, ang araw ng linggo. Tulungan niyo po, mag-level up ang kalampay, ang kalang obedience. Hindi lang dahil may reward ka, kundi dahil karapat dapat ka lang namin paglingkuran, sambahin, mahalin, at sundin dito sa lupa, lalo na kapag kinuha niyo kami. Pagpalaan niyo po ang bawat sa Panginoon, tulungan yung living life, lumang lupa po, tumibay, at sana po ay pagpalaan niyo po ang aming mission pa, maging blessing po kami sa mga missionary. Salamat sa mga misyon na nananalangin sa amin. Salamat po sa mga Panginoon, sa mga miyembro nagtatapat na naglilingkod sa inyo, ng sasakripisyo, nananalangin, at tulungan niyo rin po ang aming bansa, ang mga nagaganap na problema ng aming gobyerno, mga korupsyon, mga pandaraya, mga pagnanakaw, mga injustices, Panginoon. Huwag niyo po hayaan manahig ang mga makapangyarihan, ang mga abusado sa kapangyarihan na magtagumpay. Hamagan niyo ang aming bansa, patuloy po ang parusahan, mga dapat parusahan, makulong ang mga dapat makulong, at huwag niyo hayaan mga inosente, mga mahirap, ay tuluyan po sila ay mapagkaitan ng mga tamang mustisya para sa kanilang mga tinatawag na maling mga parata. Kaya tulungan niyo po ang maging maayos ang aming gobyerno, ang mga pamamalakad, pamamahala, at patuloy po mga ponder magamit ng maayos. Tulungan niyo rin po ang living life ng mga miyembro, lalo sa paghahanda ng nalapit anniversary. Tulungan niyo po pakaraming gastusin, bilihin, marami pong intindihin, Panginoon. Pero salamat po, hindi ka nagkulang sa amin. Hindi ka, Panginoon, nagpabaya sa amin. At patuloy po, pangunahan yung living life, pangunahan yung mga Baptist Church sa aking bansa. Mga missionary, Panginoon, lalo yung mga nangangailangan, mga kinakapos, at mga support, ay magkatulong ito mga Baptist Church. Sulungan niyo pong Israel, kaharbalan yung bansa Amerika, at mga bansa
na kung saan ay bawal ang Biblia, komunisang bansa, mga Islamic nation, tulungan yung mga Baptist churches, mga misyari sa aming bansa sa buong mundo. Nang banyo, gamitin niyo po sa kamangunan. At muli pa, Panginoon, pangunahan niyo po ang living life. At kami po ay maging masigasig, maging tamad ang mga miyembro, at magkaroon kami ng pag-ibig, ng vision, ng pangitain, ng puwang, ng pita, ng compassion, compassionate heart, ng passion sa mga kaluluwa, ng pag-ibig sa mga kaluluwa, na abutin namin ito. Panginoon, huwag kami makontento sa comfort zone ng mga aircon ng aming bahay. Pagitin yung buhay namin, kaluluwa namin, kahit ang gadget, para mapag-share ng gospel sa inyo. Ang aming mga Facebook, ang aming mga messenger. At kapag yung mga biro na nagkukulat, nagkakasala, nakakalimot, at nawa, magpakumbabasa at bumalik sa kalooban. Muli pa ikaw yung dinarang pamuli, kung salamatan, panahin niyo po ang salita niyo, at pangunahan niyo po ang living life para sa maging Hollywood Preschool, Panginoon. Bigyan niyo po kami mga bagong sigate, mga bagong prospect, mga magulang, na pwede namin abutin po para sa ikaw magigtas, magiging ng mga kalwa, sa living life, Panginoon, sa mga bawat gawain niyo sa aming bansa at sa mundo. Ito yung aming dinarang pamuli, kung sa gabi ko. Ang lahat na ito, ang aming papuri kasama, pagkakilang pangalan po ng aming Panginoon at Tagapagligtas, aming Panginoon si Cristo. God bless po. See you on Sunday.